Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating 8 p.m. update sa ating bagyong si Juan na may international name na Fung Wong. Makikita po natin as of 7 p.m. ang huling lokasyon ng mata ng bagyong Juan ay nasa 85 km east southeast ng Baler, Aurora. So patungo na po ito sa lalawigan ng Aurora at makikita nyo po malawak pa rin po yung sakop ng bagyo. Halos ang buong Luzon at Visayas ay naapektuhan nga ng bagyong Juan, maging ilang bahagi po ng northern part ng Mindanao. Ang lakas po nito bilang isang super typhoon ay nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso po na nasa 230 kilometers per hour. At kumikilos pahilagang kanluran, mabilis pa rin po sa 30 kilometers per hour. At sa pagkilos po nito, posible nga ngayong hating gabi or madaling araw po bukas ay tatama na yung mata ng bagyo dito sa may area ng Aurora. Makikita po natin, ito po yung ating latest na mga radar images mula po ito sa ating DAET radar. Makikita po ninyo, ito po yung sentro ng bagyo. Malawak din po itong sentro ng bagyo. Dumikit po ito yung eye wall. Ito pong gilid ng bagyo. Ito po yung may pinakamalakas na hangin. Napakadelikado po sa lugar na ito. At inaasahan nga natin na tatama po ito dito sa may bahagi ng Aurora. At narito yung ating latest track ng bagyong Juan. Makikita po natin kumilos po malapit dito sa may Polillo Islands. So nakalampas na po ng Polillo Islands yung gilid ng bagyong Juan at patungo na nga dito sa may bahagi ng central portion ng Aurora. Posible pong Baler or Kasiguran yung tatamaan po ng bagyo. So either po dun sa lugar na iyon, may posibilidad pa rin na medyo tumaas pa ng konti ang bagyo, mag-north pa to, pero napakalita po ng posibilidad na umabot pa siya ng Isabela. Kaya itong area na ng Aurora ang posibleng maging landfall po, yung unang magiging landfall ng bagyo, either tonight po or bukas ng madaling araw. Kikilos po yung bagyo, particular dito sa may Northern Luzon at lalabas po bukas ng umaga, posible po sa may katubigan ng Pangasinan or La Union or particular na pwede rin po dito sa may Lingayen Gulf. Makikita niyo po sa track natin, posible pa rin pumasok ng Philippine Area of Responsibility dahil lalabas po ito araw ng Martes. Pagdating po ng araw ng Huwebes, maaring or Miyerkules po or Huwebes ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility pero posibleng hindi na po masyadong makakaapekto ito sa ating bansa maliban na lamang sa extreme northern Luzon sa may area po ng Batanes. Dahil maaari itong tumama sa Taiwan bago humina po at maging isang low pressure area na lamang araw ng Biyernes. Muli po, yung pinaka-crucial natin na panahon ay ngayong gabi hanggang bukas dahil nga makikita po ninyo, ito po yung posibleng maging track ng bagyo. Pag tumama ito sa Aurora, maapektuhan niya po directly, dadaan po yung eye wall. Binabanggit ko po yung pinakamalakas na bahagi ng bagyo sa mga lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, lalo na po dito sa Pangasinan, La Union at ilang bahagi ng Ilocos Sur. So ito po yung dadaanan ng sentro ng bagyo kung saan makakaranas po ng pinakamalalakas na hangin at mga malalakas na ulan once po na dumaan yung bagyong si Juan ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Nakataas pa rin po yung signal number 5 naman sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, northern and central portion ng Aurora. Ibinaba na po natin sa signal number 4 yung bahagi ng Polillo dahil nakadaan na po yung bagyo or malapit po sa Polillo. Sa ngayon po signal number 4 naman sa southern portion ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, northern portion ng Quezon kasama po yung Polillo Islands, habang signal number 3 naman sa southern portion ng mainland Cagayan, dito po, at nalalabing bahagi ng Isabela, northwestern, central and southern portions ng Apayao, Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, rest of Zambales, sa amin po dito sa Bataan, rest of Tarlac, rest of Pampanga, rest of Bulacan. Dito po sa Metro Manila, nakataas pa rin ang signal number 3 at posible pong hanggang signal number 3 na lamang yung bagyo base sa ating track po sa ngayon. No? Gayon din yung sa Cavite, Batangas, rest of Rizal, Laguna, rest of Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes,
Signal number 2 naman dito sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Albay, Sorsogon, northern and western portion ng Masbate kasama po yung Ticao at Burias Island. Habang signal number 1 naman sa Batanes, na labing bahagi ng Masbate, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at ang mga lalawigan po sa Western Visayas, sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Samantala po, so ito po yung mga malalakas na hangin na maaring dalhin po ng bagyo. Samantala, posible pa rin po kahit sa mga lugar na wala pong nakataas sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin magkaroon ng mga pagbugso ng hangin ngayong gabi dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Bukas, inaasahan natin kahit paglampas po ng bagyong Uwan sa kalupaan ng Luzon, ay posible pa rin may pagbugso ng hangin sa mga areas ng malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang sa Martes, may mga pagbugso rin ng hangin sa ilang bahagi po ng Luzon. Narito naman po yung mga lugar na makararanas naman ng mga malalakas po na pag-ulan. Halos malaking bahagi ng Luzon pa rin ay makararanas ng mahigit 100 milimetrong mga pag-ulan. Ibig sabihin po ng more than 100 millimeters na mga pag-ulan ay maaring magdala ng mga pagbaha po. Lalong-lalo na po, particular na sa mga lugar na malapit po sa mga ilog at yung mga lugar po na nasa may gilid ng bundok, maaari din magkaroon ng mga landslides. Kaya po sana yung mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon, kung alam po ninyo na ang yung lugar ay maaari pong bahain or maaari pong magkaroon ng mga landslides, nawa po kayo ay nasa mas safe na lugar na po sa mga sandaling ito. Bukas po hanggang Martes, posible pa rin na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon habang papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. Samantala po, ito naman po yung ating storm surge o tinatawag na daluyong. Ito po yung paghampas ng malalaking alon sa baybay dagat dulot po ng papalapit na bagyo. At makikita po natin malaking bahagi ng mga baybay ng Luzon. Makakaranas po hanggang mahigit 3 metrong taas ng alon sa Albay, Aurora, Bataan, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon, Sorsogon, Zambales, Cagayan at Batanes. Samantala, hanggang 3 metrong taas ng alon naman sa iba pang bahagi ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Marinduque, Masbate, dito po sa Manila Bay, sa Kamaynilaan, Pampanga, Quezon, Sorsogon, Antique, Palawan, Occidental Mindoro, Guimaras, ito pong Negros Occidental, Romblon, Oriental Mindoro, Aklan, Negros Oriental, habang hanggang 2 metrong taas ang alon naman dito sa Medinagat Islands, Surigao del Norte, Eastern Samar, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, at Northern Samar. Sa mga sandaling ito, sana po yung mga kababayan natin na nakatira dito sa mga baybay dagat ay nakalikas na po kayo, lalo't inaasahan nga natin ang malalaking daluyong na dala ng bagyong si Uwan. Narito naman po yung mga lugar kung saan po makikita nyo malaking bahagi po ng bansa ay meron po tayong nakataas na gale warning hanggang 14 na metrong taas ang alon sa gitna ng karagatan ang maaring maranasan. So sa mga lugar po, makikita nyo po malaking bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan ay meron po tayong gale warning. Iwasan mo nang pumalaot sa mga bahagi ito, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil magiging maalon yung karagatan, dulot po ito ng bagyong si Juan. At magbibigay po tayo ulit ng 11 PM update mamaya para po sa inaasahan nating posibleng tumama sa kalupaan ng Aurora ang bagyong Uwan. At sana po mga kababayan sa mga sandaling ito ay nasa isang ligtas na lugar na po kayo dahil mula ngayong gabi hanggang bukas pinakamararanasan ang malalakas na hangin at malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon dulot po ng bagyong Uwan. At live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po.